Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kumusta ba kayo? Kumusta ba ang inyong mga pakiramdam? I hope that you are all good at ready na sa ating panibagong online lesson ngayong araw na ito. And we're also hoping that you are enjoying our lessons dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako nga pala si Teacher Jo Cabrera Alabastro. Kami dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan ay laging handa para kayo ay turuan. Kaya nasaan man panig ng daigdig kayo nandoon, pwede kayong makapakinig at makapanood ng ating mga lesson. At syempre, lagi naming paalala sa inyo na manatili kayong healthy ha, dahil gusto namin na kayo ay ligtas, kagaya na lang din ng ginagawa ng Department of Education na kayo ay pinapanatili sa loob ng tahanan para manatiling ligtas. At syempre, sa pasimula ng ating klase, meron akong 3 requirements. Ano nga ba yung 3 requirements ko? Very simple. Nakaupo ng maayos sa iyong pakikinig o panonood. Pangalawa, laging handa ang lapis at papel, at pangatlo ay huwag mag-skip ng online sessions dahil ang bawat aralin ay mahalaga. Ilan nga ang ating requirement? Tama, 3. Okay, ready na ba kayo sa ating online lesson? Ready na ako. Tara, mag-aral tayo sabay-sabay. Ang ating pag-aaralan ngayon ay mga batayang impormasyon tungkol sa paaralan. Saan ka ba nag-aaral? Ano ang pangalan ng iyong paaralan? Sabihin mo nga. Very good. Ang paaralan ay matatagpuan sa halos lahat ng bayan sa ating bansa. Ang mga paaralan, mayroon niyang iba't ibang pangalan. Kagaya ng mga nabanggit ninyo na paaralan kung saan kayo nag-aaral, mayroong iba't ibang lugar kung saan nakatayo ang paaralan. At ang isang paaralan ay pwedeng ipangalan sa una, yung tao na nagbigay ng lupa kung saan doon itinayo. Pwede yun. Pangalawa,
bayani ng bayan. Pangatlo, patron ng kanilang lugar. At pang-apat, lugar kung saan ito matatagpuan. Ang tagal ng pagkatatag ng isang paaralan ay nangangahulugan lamang ng pagiging matatag nito hanggang sa kasalukuyang panahon. Meron ba sa inyo dyan na ang paaralan ninyo ay yun pa yung paaralan ng inyong mga magulang? O kaya ng lolo at lola? Ganon katagal na ang paaralan, ibig sabihin ay matatag ito dahil hanggang sa ngayon ay buhay pa at tumatanggap pa ng mga mag-aaral na kagaya ninyo. Ang lawak at sukat ng paaralan, magkakaiba yan. May mga paaralan na malalaki, may paaralan na maliliit, at mayroon namang katamtaman lamang. Kayo ba? Ano ang sukat ng paaralan ninyo? Malaki? Maliit? O katamtaman? Ang paaralan ang nagsisilbing pangalawang tahanan para sa mga mag-aaral. Pero dahil nga, ang lahat ng mga bata ay hindi muna pwedeng pumasok sa loob ng paaralan, kayo ay pumapasok sa loob ng inyong mga tahanan gamit ang iba't ibang module at gamit ang iba't ibang mga paraan. Yung iba ay online, yung iba ay module, yung iba ay online o blended ang tawag, yung iba ay sa radyo nakakapakinig kagaya ninyo o kaya naman sa telebisyon o sa internet. Sa paaralan, natututunan natin ang magbasa, magsulat, magbilang, at dito rin natin malilinang ang ating kakayahan, kaalaman, at mga angking talento na ating tinataglay. Silipin nga natin ang mga bahagi ng paaralan. Na-miss nyo na ba ang itsura ng inyong paaralan? Tamang-tama dahil ngayon meron tayong virtual tour. Itutour kayo ni Teacher Jo sa loob ng paaralan. Ready na ba kayo? Kung gayon, tara, pumasok tayo. Ang paaralan ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Ang unang bahagi na ating papasukin ay silid-aralan. Na-miss niyo na ba ang inyong silid-aralan? Ang inyong classroom? Kung saan kayo nakaupo? Kung sino ang inyong mga katabi? At lalong-lalo na ang inyong guro. Sa loob ng silid-aralan, nagaganap ang araw-araw na pagtuturo ng inyong guro, syempre kasama ang inyong mga kamag-aral. At sa loob ng silid-aralan, mayroong awitan, mayroong kwentuhan, mayroong mga aralin at lalo't higit ay dalanginan. Tingnan niyong maigi ang inyong silid-aralan, ang inyong classroom. Nakakatuwang alalahanin na nakapasok kayo minsan sa loob ng silid-aralan. O tara, labas na tayo! Pupunta naman tayo sa favorite ng lahat! Ano ang favorite ng lahat? Yan ay ang sa kantin. Ako din, favorite subject ko, recess eh. The joke lang. Kantina.
Dito matatagpuan ang mga masusustansyang pagkain na gusto mong bilhin. Diba tuwing recess, ano ba yung favorite food mo sa kantin? Sa loob ng kantin, mayroong sopas, may spaghetti, may lugaw, may mga tinapay, may palamig, may juice, at marami pang mga ibang pagkain. Na-miss niyo na bang mag-recess? O pagmasdang maigi ang itsura ng kantin. Wow! Ito na ang kantin at ang sarap naman mag-recess. Pero mamaya tayong magre-recess pagkatapos ng ating aralin. Dahil papasok naman tayo sa loob ng lugar kung saan kailangan tahimik. Bago tayo papasok o isara muna ang bibig. At marahan na maglalakad. O paano yung marahan na paglalakad? Hindi naririnig ang tunog ng sapatos habang naglalakad. Praktisin nga natin. Very good. O tara, pasok na tayo sa silid aklatan. Ito ang silid aklatan o library. Dito makikita ang iba't ibang uri ng mga libro o aklat at babasahin na makakatulong sa inyong pag-aaral. Na-miss niyo na ba ang amoy ng library sa inyong paaralan? O ayan, pagmasdan yung maigi. Umupo tayo saglit. Humawak ng libro at magbasa. Ayan! O halika na, labas na tayo. Slowly and quietly lang Okay, very good. Tayo naman ay dadako sa lugar kung saan dinadala yung mga bata na may sakit o nasugatan kapag naglalaro. Nandoon sa lugar na ito ang doktor o kaya yung nurse na ready na magbigay ng first aid sa mag-aaral na nagkaroon ng minor accident o may sakit o kaya ay nasugatan. Saang lugar yon? Tama, sa klinika. O tara na, pasok tayo sa loob ng klinika. Makikita ninyo ang munting opisina ng nurse. Ang lamesa kung saan mayroong upuan sa harapan at doon uupo ang mag-aaral na may sakit o nasugatan. At syempre, mayroong isang bed o isang kama kung saan pwedeng mahiga ang batang mayroong sakit o kaya ang batang nasugatan para malapatan ng pangunahing lunas. Sa loob ng klinika, naroon ang school nurse. Natatandaan niyo ba ang pangalan ng nurse ng school ninyo? Very good. O tara na, tayo naman ngayon ay pupunta sa lugar kung saan maraming tanim, maraming halaman, maraming mga gulay, at may mga
halaman at makukulay na mga bulaklak. Saang lugar yun? Very good! Tama! Yan ay sa hardin ng paaralan. Naranasan niyo ba na magdilig ng mga halaman sa paaralan? Yung iba naranasan nila na makapagdilig, yung iba naman ay hindi pa. O magdilig na lang kayo sa bahay ninyo. O tara na, pasok na tayo sa hardin. Huwag niyong hahawakan yung mga bulaklak ha. At huwag pipitasin dahil yan ay para lamang sa pagpapaganda ng paaralan. Dito makikita ninyo ang iba't ibang mga halaman, mga makukulay na bulaklak, at ilang mga pananim na gulay na project ng mga bata sa elementarya. Saan-saan na nga ba tayo nakapunta sa lugar ng paaralan? Isa-isahin nga natin muli. Silid-aralan, kantina, silid-aklatan, klinika, at hardin. Very good! Siyempre, may iba pang bahagi ang paaralan gaya ng tanggapan ng punong guro at ang favorite ninyong palaruan at ang computer room. Para sa ating gawaing pagkatuto, piliin ang tamang letra ng sagot at isulat sa inyong papel. Sa pagkakataong ito, dapat nakahanda na ang inyong lapis at ang papel. Handa na kayo? Una, ito ang lugar kung saan tinuturuan ka ng iyong guro na bumasa, bumilang at magsulat. Saan kaya yun? Letter A, paaralan, o letter B, palayan? Letter A, paaralan, o letter B, palayan? Kung ang sagot mo ay letter A, paaralan, ikaw ay very good. Tama, sa loob ng paaralan, tinuturuan ang mga bata na bumasa, bumilang at magsulat. Pangalawa, paano binigyan ng pangalan ang inyong paaralan? O isipin nyo nga, paano binigyan ng pangalan ang inyong paaralan? Pipili kayo ng tamang sagot pero syempre itatanong nyo sa inyong mga kasama sa bahay. Letter A, ito ay ipinangalan sa bayani ng bayan. Letter B, ito ay ipinangalan sa lugar kung saan ito matatagpuan. O letter C, ipinangalan sa taong nagbigay ng lupa. Alin dyan? Siyempre, ang sagot ay depende kung paano binigyan ng pangalan ang inyong paaralan. Halimbawa ay ipinangalan sa bayani ng bayan, ang Marcelo H. Del Pilar Elementary School. Kung ito naman ay ipinangalan sa lugar kung saan ito matatagpuan, halimbawa na lamang ay ang Barangka Elementary School, kung saan matatagpuan sa lugar ng Barangka.
Ito ay ipinangalan sa taong naghandog ng lupa. Halimbawa, ang naghandog ng lupa ay nagngangalang Michelle Bartolo. Tapos ipapangalan sa kanya ang paaralan. Ito ay magiging Michelle Bartolo Elementary School. Pangatlo, paano mo mailalarawan ang iyong paaralan batay sa sukat nito? Isipin mo nga. Isipin nyo nga. Letter A, ang aming paaralan ay malaki. Letter B, ang aming paaralan ay maliit. Letter C, ang aming paaralan ay maluwag. O letter D, ang aming paaralan ay masikip. Ang sagot ninyo ay dedepende ulit sa sukat ng inyong paaralan sa inyong paningin. Ika-4, aling bahagi ng paaralan ang makabibili ng masasarap at masustansyang pagkain? Saan daw yun? Di ba nagpunta tayo doon? Saang bahagi ng paaralan yon? Letter A, kantina, o letter B, klinika? Letter A, kantina, o letter B, klinika? Kung ang sagot mo ay kantina, ikaw ay tama. Ika-5, ano ang makikita sa loob ng silid-aklatan? Ano ang makikita sa loob ng silid-aklatan? Letter A, masustansyang pagkain, o letter B, mga aklat? Letter A, masustansyang pagkain, o letter B, mga aklat? Kung ang sagot ninyo ay letter B, mga aklat, tamang-tama dahil ang silid-aklatan ay lugar kung saan naroon ang maraming aklat. Very good! Sa ikalawang gawaing pagkatuto, isusulat naman ninyo sa inyong papel ang salitang tama kung ang pahayag ay nagsasabi ng mabuting pakikipag-ugnayan ng sariling pamilya sa ibang pamilya at mali kung hindi. Uulitin ko ha, isusulat ang salitang tama kung ang babasahin ko ay nagsasabi ng mabubuting pakikipag-ugnayan ng sariling pamilya sa ibang pamilya at mali kung hindi. Tama kung ang babasahin ko ay nagsasabi ng mabubuting pakikipag-ugnayan ng sariling pamilya sa ibang pamilya at mali kung hindi. Una, pagbibigay ng handog na pagkain ng pamilya ni Lito sa bagong lipat na kapitbahay na si Mila. Pagbibigay ng handog na pagkain ng pamilya ni Lito sa bagong lipat na kapitbahay na si Mila. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Dahil ang pagbibigay ng pagkain, lalong-lalo na sa bagong lipat na kapitbahay, ay isang mabuting gawain. Pangalawa, hindi pagpansin ng buong pamilya sa kanilang mga kapitbahay. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay mali.
Mahalaga na nagkakasundo ang bawat mga magkakapitbahay. Pangatlo, pagpapaabot ng tulong ng pamilya ni Nita sa mga kabarangay na nasalanta ng bagyo. Pagpapaabot ng tulong ng pamilya ni Nita sa mga kabarangay na nasalanta ng bagyo. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, tama ka. Ikaapat, pakikipag-away sa mga kapitbahay na nagkakasiyahan. Pakikipag-away sa mga kapitbahay na nagkakasiyahan. Tama ba o mali? Tamang sagot ay mali. Kalima, pakikiisa at pagkakaroon ng bayanihan ng pamilya Cruz at Santos sa paglilinis ng kanilang barangay. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay tama. Ang aming paaralan. Halina at tayo ay bumasa ng isang tula. Ang pamagat ay ang aming paaralan. Kami ay mga mag-aaral na kapwa na sa baitang isa sa paaralang elementarya ng Patubig kami nagpatala. Itinatag noong 1921 para sa mga guro at maraming bata sa Patubig, Marilao, Bulacan, nakatindig at makikita. Isang maliit na paaralan kung lawak at sukat ang pag-uusapan. Mga gusali ay konkreto at may maayos na tanggapan. Dakilang paaralan ang tawag ng karamihan. Magandang ugali at kaisipan ay nahubog sa paaralan. Ang aming paaralan ay malinis at maganda. Binubuo ito ng mga silid-aralan at klinika na laging handa. Masustansyang pagkain sa kantina ay itinitinda. Silid-aralan, silid-aklatan at hardin ay tunay na kahali-halina. Sa aking nabasang tula, saan daw nag-aaral ang mga bata? Saan daw nag-aaral ang mga bata sa tula? Ang pangalan ng paaralan ay Paaralang Elementarya ng Patubig. Tama. Pangalawa, kailan itinatag ang paaralan nila? Kailan itinatag ang paaralan nila? Kung ang sagot mo ay 1921, ikaw ay tama. Saan matatagpuan ang paaralan daw ng mga bata? Saan matatagpuan ang paaralan ng mga bata? Yan ay sa Patubig, Marilao, Bulacan. Ikaapat,
Paano mailalarawan ang kanilang paaralan ayon sa lawak at sukat? Ang kanilang paaralan ay maliit. Ano ang bahaging bumubuo sa kanilang paaralan? Ano ang mga bahaging bumubuo sa kanilang paaralan? Ano yung mga lugar na makikita sa loob ng paaralan? Yung mga lugar na pinuntahan din natin kanina. Tama, silid-aklatan, klinika, kantina, silid-aralan, klinika, kantina, silid-aklatan at hardin. Sa ating gawaing pagkatuto, sasabihin ko ang clue, kayo naman ang magsusulat kung ano itong aking idinidescribe o aking inilalarawan. Saang lugar ito? Una, dito makabibili ng mga masustansyang pagkain sa loob ng paaralan. Dito makabibili ng mga sustansyang pagkain sa loob ng paaralan. Saang lugar ito? Kung ang sagot mo ay kantina, very good ka. Pangalawa, dito kayo tinuturuan ng inyong guro araw-araw. Dito kayo tinuturuan ng inyong guro araw-araw. Saan lugar ito? Silid-aralan. Very good. Ikatlo, dito matatagpuan ang mga aklat at iba pang babasahin. Dito matatagpuan ang mga aklat at iba pang babasahin. Saan kaya ito? Tama, yan ay sa silid-aklatan. Ikaapat, ito ay nagbibigay ng serbisyo na naghahatid ng pangunang lunas sa mga mag-aaral na may sakit at nasugatan. Sang lugar daw yun? Naghahatid ng pangunang lunas sa mga mag-aaral na may sakit at nasugatan. Walang iba kundi sa klinika. Very good. Dito, ikalima. Dito naman matatagpuan ang mga halaman at makukulay na mga bulaklak. Saan kaya yun? Kung ang sagot mo ay hardin, tama ka. Sa ating gawaing pagkatuto, babasahin ko ang mga sumusunod na pangyayari at pipiliin ninyo ang letra ng tamang sagot. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Handa na ba? Una, si Mildred ay mag-aaral ng baitang isa. Siya'y tinanong ng kaniyang ninong Alfred kung saan siya nag-aaral. Ano ang sasabihin niya? Letter A, ako po ay nag-aaral sa paaralang elementarya ng Patubig. O letter B, ito po ay itinatag noong 1921. Ako po ay nag-aaral sa paaralang elementarya ng Patubig. O letter B, ito po ay itinatag noong 1921. Alin doon ang tamang sasabihin ni Mildred sa kanyang ninong? Kung ang sagot mo ay letter A, tama. Dahil sinasabi dito, ako po ay nag-aaral sa paaralang elementarya ng Patubig. Pangalawa,
Nagkita ang magpinsang Marianila at Ashley na parehong nasa baitang isa. Tinanong siya ni Ashley kung saan matatagpuan ang kaniyang paaralan. Alin ang dapat na isagot ni Marianila? Letter A. Ito ay itinatag noong 1920. O letter B. Sa Marilao, Bulacan, matatagpuan ang aming paaralan. Kung ang sagot mo ay letter B, very good yun. Ikatlo, nais bumili ng tinapay ni Gina sa loob ng kantina. Anong pwede niyang gawin? Letter A, makipagharutan sa pila. O letter B, pumila ng maayos. Letter A, makipagharutan sa pila. O letter B, pumila ng maayos. Kung ang sagot mo ay letter B, pumila ng maayos, mabuting bata ka. I'm so proud of you. Tama yan, pipila ng maayos. Number 4. Paano ang dapat na ikinilos ni Christine kung isinama siya ng kanyang mga kaibigan sa loob ng silid-aklatan para magbasa ng mga aklat tungkol sa kanilang aralin? Ano dapat ikilos kapag nasa loob ng silid-aklatan? Letter A, magbasa ng malakas. O letter B, tahimik na magbasa. Letter A, magbasa ng malakas. O letter B, tahimik na magbasa. Tamang sagot ay letter B. Tama, tahimik na magbasa. Di ba na nagpunta tayo sa silid-aklatan? Tahimik lang tayo na nagbasa, tahimik na naglakad, at tahimik na pumasok. Ikalima, si Leia ay nakakita ng mga makukulay na bulaklak sa hardin ng kanilang paaralan. Alin ang hindi nararapat na gawin ni Leia? Letter A, pitasin ang mga makukulay na bulaklak sa hardin ng paaralan. O letter B, iwasang tapakan ang mga halaman sa hardin ng paaralan. Letter A, pitasin ang mga makukulay na bulaklak sa hardin ng paaralan. O letter B, iwasang tapakan ang mga halaman sa hardin ng paaralan. Ang tamang sagot ay letter B. Hindi dapat aapakan ang mga halaman dahil ito ay mamamatay at masisira. Dapat na pangalagaan natin ang ating mga paaralan dahil yan ang lugar kung saan tayo natututo. Pero sa ngayon, ang ating paaralan ay ang loob ng ating tahanan. Kaya kung paano natin pinahahalagahan ang ating mga paaralan, dapat ay ganun din ang pagpapahalaga natin sa loob ng tahanan bilang ito naman ang pangalawa nating paaralan. Tama ba, kids? Very good.
batang kagaya ninyo ay nangangailangan ng sapat na kaalaman sa mga mabubuting pag-uugali o asal, lalong-lalo na sa hapagkainan. Mahilig ba kayong kumain? Tamang-tama, mahilig rin akong kumain. Pero alam niyo ba na mayroong tamang pag-uugali sa harapan ng hapagkainan? Yan ang ating matututunan sa aralin ngayon. Ang mabuting pag-uugali o asal sa hapagkainan. Layunin ng module na ito na mapaunlad at mapangalagaan, lalong-lalo na ang buong kalusugan ng buong mag-anak sa pamamagitan ng wastong kaalaman at pagsunod sa mabuting pag-aasal na matututunan natin sa araw na ito. Bubuksan natin ang ating aralin sa isang pagsubok. Kunin ang inyong mga lapis at ang papel at isusulat ang titik W kung ito ay wastong pag-uugali sa hapagkainan. Titik DW naman kung di wasto o hindi wasto. Ano ang isusulat sa papel kapag wasto ang pag-uugali sa hapagkainan na aking babasahin? Letter W, tama, para sa wastong pag-uugali. Pag hindi naman wasto ang pag-uugali, anong isusulat? Tama, letter D, W. Una, naghugas ng kamay si Miko bago siya kumain. Naghugas ng kamay si Miko bago siya kumain. Ito ba ay DW o W? Kung ang sagot mo ay W, ikaw ay tama. Wasto ang paghuhugas ng kamay bago kumain. Pangalawa, tumawa ng malakas si Sheena kahit puno ng pagkain ang kanyang bibig. Ito ba ay W o DW? Kung ang sagot mo ay DW, kayo mga bata, kayo ay tama. Ikatlo, nanonood ng paborito niyang cartoon si Jacob habang kumakain. Nanonood habang kumakain, ito ba ay W o DW? Ang tamang sagot ay DW o D wasto. Ikaapat, nagdasal si Ana bago kumain. Nagdasal si Ana bago kumain. Anong sagot? Tama, ito ay wasto o letter W. Ikalima, nginunguya ng mabuti ni Mario ang kaniyang pagkain. Nginunguya ng mabuti ni Mario ang kaniyang pagkain. Anong sagot? W. Tama, yan ay wasto. Very good, kids! Gusto niyo bang lumaking malusog at malayo sa sakit? Paano niyo aalagaan ang inyong sarili para manatiling masigla at malusog? Upang tayo ay manatiling malusog at malayo sa sakit, kumain tayo ng mga masustansyang pagkain. Ano yung mga masustansyang pagkain na yon? Gulay,
prutas, itlog, isda, at iba pang masustansyang pagkain. Tama. Dapat din tayong uminom ng gatas, maraming tubig, at magkaroon ng sapat na tulog araw-araw. Ano naman yung pagkain na dapat iwasan? Very good. Junk food o mga pagkain na maalat na hindi naman nakakatulong sa pangangatawan. Panatilihin nating malinis ang ating katawan sa pamamagitan ng paliligo araw-araw at madalas na paghuhugas ng kamay. Tandaan natin na ang batang malusog at malayo sa sakit ay natutupad ang pangarap sa buhay. Narito naman at aking babasahin ang kwento na pinamagatang Ang Batang si Limar na isinulat ni Lily Gold E. Gallardo. Si Limar ay 6 na taong gulang at kasalukuyang nasa unang baitang. Maliit pa siya ay tinuturuan na siya ng kaniyang nanay at tatay ng wastong pag-uugali sa hapagkainan. Tulad ng paghugas ng kamay at pagpapasalamat sa Diyos bago kumain. Naglalagay lang siya ng pagkain sa pinggan ng pagkain na kaya niyang ubusin at nginunguya niyang mabuti ang pagkain sa kaniyang bibig. Sinasabihan din siya ng kaniyang lolo at lola sa mga diwastong pag-uugali na ginagawa niya habang sila ay kumakain. Tulad ng pagsasalita kung may laman ang bibig, paggamit ng mga gadget, pag-ubo at pagbahing nang hindi tinatakpan ang bibig, at marami pang iba. Lahat ng itinuro sa kanya ay kanyang tinandaan at isinasabuhay. Dahil dito, siya ay lumaking malusog at may wastong pag-uugali lalo na sa hapagkainan. Batay sa ating kwentong nabasa, ano ang tinuro ng nanay at tatay ni Limar sa kanya mula nang siya ay maliit pa? Tinuruan siya na ng wastong pag-uugali sa harap ng hapagkainan. Ano-ano ang mga wastong pag-uugali daw sa hapagkainan ang natutunan niya mula sa kanyang lolo at lola? 2 bagay yun. Ang paghuhugas ng kamay bago kumain, tama, at ang pananalangin bago kumain. Very good. 3, ano-ano ang mga dapat niyang iwasan sa hapagkainan? Ano yung mga gawain na dapat na iwasan nga sa hapagkainan? Pagtawa ng malakas, panonood, pagsasalita kung may laman ang bibig, paggamit ng gadgets, pag-ubo at pagbahing nang hindi tinatakpan ang bibig, at marami pang iba. O kayo, ano-ano mga ginagawa ninyo kapag oras ng pagkain at kayo'y nasa hapagkainan? Ano-ano ang mga wasto ninyong ginagawa? Pakinggan ko nga. Aba, may nagsabi na sila din ay naguhugas ng kamay. Very good. May nagsabi rin na hindi tumatawa ng malakas habang kumakain. Tama.
At kung uubo o babahing ay tatakpan ang bibig. Very good. At hindi hahawak ng gadget habang kumakain. Mahusay. Narito ang mga wastong pag-uugali sa hapagkainan na kailangan ninyong matutunan at maisabuhay upang ang inyong pamilya ay manatiling malusog at may mabuting pag-uugali at maayos na samahan. Maghugas ng kamay bago kumain. Isa sa pinakamaruming bahagi ng ating katawan ay ang ating kamay. Dahil madalas natin itong ipinanghahawak sa lahat ng bagay. Ang paghuhugas ng kamay ay makatutulong upang maiwasan natin ng iba't ibang uri ng sakit. Pangalawa, magdasal at pasalamatan ng Diyos. Tama yan dahil ang pagkain natin at ang marami pang bagay ay kaloob sa atin ng ating Diyos. Pangatlo, nguyain ng mabuti ang pagkain. Nguyain ng mabuti ang pagkain. Makakatulong ito sa pagtunaw ng mabilis ng ating kinain. Mayroon akong kilala, kung kumain siya, ay 30 times niya inunguya ang pagkain para daw pag pumasok ito sa loob ng kaniyang tiyan ay madaling matutunaw. Naranasan niyo na ba yun? Pagkatapos yung kumain, masakit yung tiyan niyo kasi hindi kayo natunawan? Yan ang solusyon. Nguyain mabuti ang pagkain. Ika-4, umupo ng maayos. Umupo ng maayos, una dahil ito'y angkop na asal habang kumakain at pangalawa, ito rin ay nakakatulong sa iyong good body posture. Ika-5, maging magalang. Maging magalang kahit sa hapagkainan. Gumamit ng magalang na pananalita gaya ng pagsasabi ng pakiabot nga po, salamat po, at marami pang iba. Ika-6, syempre pagbabahing, uubo, anong pwedeng gamitin? Panyo. Yan ay angkop na asal at yan din ay nakakatulong para hindi ka na magkalat ng virus pa sa iba. Ika-7, maglagay ng pagkain sa pinggan na kayang ubusin. Yan ang tandaan ninyo ha. Maglalagay lang ng pagkain sa pinggan na kayang ubusin. Huwag maglalagay ng sobra-sobra sa pinggan. Mahalaga ang pagkakaroon ng maayos at wastong asal, lalong-lalo na sa harap ng hapagkainan o sa panahon na kayo ay kakain dahil yan ay kapag inyong natutunan hanggang sa kayo ay lumaki, yan ay dala-dala ninyo na meron kayong mabuting asal at respeto sa kapwa. Napakabilis naman ng oras. Tapos na agad ang ating e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. But we're hoping na marami kayong natutunan mula sa ating mga lesson. O sino dito ang maraming natutunan nga? Taas ang kamay? Aba, marami din. O sino naman dito yung excited na muling makapasok sa susunod nating aralin? Very good. Ako'y excited ulit na makita kayo sa susunod nating online paaralan. At syempre, bago tayo magtapos, iiwanan ko kayo ng isang napakahalagang verse mula sa unang Kronika, 16:11. Ang sabi dito, magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan, palagi kayong dumulog sa kanya. Dito, ipinapakita, mga bata, ang kahalagahan ng pananalangin. Dahil kung wala ang Diyos na tumutulong sa atin, hindi natin kakayanin ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kaya habang bata pa kayo, dapat ay lagi kayong handa na manalangin at laging humingi ng tulong sa Diyos natin. Ako ang inyong kasama lagi dito sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, Teacher Jo Cabrera Alabastro.
May lambing lang ako kung meron kayong mga natutunan o yung mga na-appreciate sa lesson na ito. Pwede ba naming mapakinggan? Pwede bang mag-send kayo ng message sa ating mailbox sa eSkwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan dito o kaya dito sa ating chat box mismo kung kayo ay nakakapanood ng ating program o kaya naman ay mag-message kayo directly sa ating Facebook page sa Exemplars Academy. Muli, ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro dito lang sa eSkwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. eSkwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.